Hello mga guys, share ko lang ngayon yung gawa ko na mini donut balls in tub. At simpleng sauce lang ito at flavor grahams at yung classic. Kaya tara na! Gagawa tayo ngayon ng 1 kilo na harina pero 2 klase na yung donut yung magagawa natin dito. So para mapadali yung ating video, nasa video screen po natin yung ating mga ingredients ng ating dough. Pagsamasamahin lang natin yung all-purpose flour at first class flour, yung yeast, bread improver, and then haluin. Ilagay na ng asin, asukal at itlog, vanilla extract at tubig. At tinunaw ko muna yung mga dry ingredients bago ko basain dito yung harina. At haluin ko lang ito ng mabuti at ng mabasa yung mga harina at pagkatapos dito na ako maglagay ng margarine. At meron din nagtatanong sa atin kung pwede ba dito gamitin yung shortening. Ay oo mga pwede po. Pwede ding paghaluin yung margarine at saka yung shortening. At dahil hindi tayo makapagmasa ng mano-mano kasi sobra po nating daming ginagawa, ay kayo na lang po yung magmasa ng mano-mano kung wala naman kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough. Itong aking dough ay pinadaan ko ito sa dough roller machine at pinutol ko ito agad sa 10 grams yung mga maliliit natin na donut balls. Bale yung ating dough hinati ko lang yung isang hati, ito po yung pinutol ko ng 10 grams lamang. Ito yung ating mini donut balls. At pagkatapos ay figurahin lang po natin ito ng pabilog. At isalansan lang natin ito sa ating mga plancha. At yung plancha natin ay kailangan ay pahiran lang natin yan ng margarine or di kaya mantika. At ito naman yung isang hati ng ating dough. Putulin ko ito sa 30 grams. Ito yung gawin nating donut na butasan natin sa gitna. At pagkatapos putulin ay figurahin ko muna ito ng pabilog ng mahigpit. At pagkatapos ay i-rest ko muna ito ng mga 30 minutes bago ko ito butasan sa gitna para malambot na siya. At pagkatapos ko itong butasan ay i-rest ko muna yung aking donut ng mga 2 oras. Pero yung ating mga maliliit na yung 10 grams natin na donut balls ay ito ay pinaalsa ko lang ito ng 40 minutes lang. Huwag lang natin itong masyadong paalsahin yung mga maliliit natin na putol. Itong mga maliliit natin pagkalipas ng 40 minutos ay lutuin ko na ito sa mainit natin na mantika. At madali lang naman itong lutuin mga halo-haluin lang natin para magpantay lang yung pagka-golden brown niya. Yung magpantay yung kanyang luto. At pagkalipas ng 2 oras ay alsa na yung ating donut ay lutuin ko na din ito. Alam nyo ga na sa 1 kilo lang natin dito na harina ay marami na talaga yung magagawa natin. Dito sa ating donut na mga laki, yung 30 grams natin, yung may butas sa gitna, ay nakagawa tayo dito ng 37 pesos. Agoy, pasensya na kayong mga hindi na ipakita natin yung pagtunaw ng ating matcha. Matcha baking bar ito ng Dolce, ng Achievers. Ay, tinunaw ko lang ito sa ating double boiler method na yung kumukulo ng ating tubig ay saka natin ito ipatong. At ube baking bars din yung nilagay natin na yung kulay violet. At marshmallow yung ating kulay puti na yan. At yung iba nito ay nilagyan lang natin ng toppings na sprinkles. At yung iba ay mga biscuits lang diyan, mga na dinurog lang natin. Yung mga like cream o, dinurog lang natin at dinidesign natin sa ibabaw. At ito na yung ating mini donut balls in tub. At 500 ml yung sukat ng ating transparent tub. At nilagyan ko lang ito ng laman na 6 pieces lang. At ito na, gawan muna natin ito ng simple lang na masarap na pinaka-sauce natin dito. Ay, na-share ko na ito pero ulitin lang natin para sa mga hindi pa nakakita. Dito sa ating kawali, maglagay tayo ng 1 cup na condensed milk at 7 tablespoon na cornstarch. At lagyan natin ito ng mga 1 teaspoon lang na vanilla extract. At haluin lamang yan at pag halong-halo na ay ilagay na yung 2 packs or sachet ng swak pack na Bear Brand powdered milk. At haluin ulit at maglagay na tayo ng 2 cups na tubig. Mga hindi tayo dito maglagay ng evaporated milk. Hindi tayo dito gagamit ng evap. At haluin naman natin ito ulit at isa lang na natin. Lutuin natin ito sa katamtaman lang ng apoy ng ating kalan. At hintayin natin itong kumulo, hintayin nating lumapot habang patuloy natin itong hinahalo. At pag ito'y nagsimula ng lumapot, ay lutuin pa natin ng mga 1 minuto para lutong-luto talaga yung ating cornstarch. At dito na maglagay tayo ng 2 tablespoon ng refrigerated margarine. At kahit patay na yung apoy ng ating kalan, ay matunaw pa rin yung ating refrigerated margarine. At itabi lang muna natin ito mga ay palamigin lang muna natin. At ito na mga imbis na gagamit tayo dito ng cream cheese, ay hindi tayo gagamit kasi ay wala tayong budget, ang mahal ng cream cheese. Ang gagawin natin ay magbati tayo ng 150 grams ng PCC whipping cream. At i-cream lang po talaga natin yan hanggang sa mag-volume na yung kanyang mga paste ay madurog na. At pagkatapos ay unti-unti na nating ilagay dito yung half cup na tubig. Pero malamig na malamig yung ating tubig dito ha. At unti-unti lang yung paglagay natin dito sa ating tubig.
At pag naubos na nating nailagay lahat yung ating tubig, ay batihin lang natin ito hanggang sa mag-volume at maging stable yung ating icing. At kailangan na malamig na talaga yung ating niluto kanina na palaman bago natin ito haluan sa ginawa nating cream. Batihin lang talaga natin yan sa ating hand mixer para maging malambot talaga yung ating pinaka-sauce. O ayan, kita nyo naman ga yung ginawa nating pinakasos dito sa ating mini donut balls ay ayan po. Texture pa lang ay nakakatakam na. At dito kukuha ako ng mga kunti lang, sinubukan ko lang naman. Pero ang sarap pala ha, yung ating pinakasos ay nilagyan ko yan ng crushed grahams. Ayan, nilagyan ko lang yan ng crushed grahams at ihaluin lang talaga natin. At ito na, ayan na ga. At mga 6 lang naman na tab yung nalagyan ko dito sa ginawa natin na may crushed grahams. At depende na ho yan sa inyo ha kung damihan nyo yung pinaka-sauce natin dito sa paglagay. Ang importante lang ho dyan ay mag-kusting lang kayo ha. Depende ho yan sa sauce din natin na ilagay At nilagyan ko din ito ng crushed grahams para sa toppings natin dito sa ibabaw. At ito ay optional lang naman, ay additional lang po na toppings, ay naglagay ako ng caramel syrup. At para naman po may panungkit dito yung kakain nito, yung ating customer, ayan po, gagamit lang ako dito ng toothpick. At ito na yung nauso dito, yung ganito na mga nilalagay natin sa silidlan na ito. At tiyak naman na may tutubuin tayo. At sa paglagay ko dito ng ating sauce, ay ayan po, ginanyan ko lang para maging mapantay yung iba nating bowls ay malagyan din ng ating sauce. At sa toppings naman dito sa ating plain lang, na hindi tayo dito naglagay ng crushed grahams, sa ating pinaka-sauce ay grated cheese yung nilagay ko. So ayan ga, marami na yung nagagawa natin. Yung ating donut kanina ay nakagawa tayo ng 37 pieces at ito naman ay 17 tubs yung nagawa natin. At dahil reseller ako mga gaana sa school canteen ko ito nilagay, ay mura lang yung bigayan ko nila dito. At bintahan nila dito ay nasa 35 to 40 pesos. Ay kayo ha, mag-kusting lang talaga kayo ha, para malaman din ninyo kung magkano yung dapat ninyo na bintahan dito.